I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update. Nako, ayan na po, no. Kumbaga, inilarawan at pinost sa social media talaga. Siguro ito, no, isa sa mga screenshot ni Mr. Madriaga nung panahon na yun na nagdala siya ng pera na nakalagay sa duffel. Ayan na talaga namang very credible ang kanya lahat ng sinasabi, mga kababayan. Marami pong naniniwala sa kanyang kakayahan, sa lahat ng sinasabi niya na talagang lahat po yun organic. Marami pong lawyer na nagkomento tungkol doon sa pagtestigo niya, guys, no, sa House Committee on Justice itong nakaraang araw. Kaya lagi natin sinasabi, medyo tagilid ang babae. So dahil dyan, para kompleto detalyado, basahin po natin ito, no? The World Tonight. Napasa kamay ng Pilipinas Today ang mga litrato ng asul na 2016 model Toyota FJ Cruiser ni Ramel Madriaga na ayon sa kanya ay isa sa mga ginamit noong December 2021, 2022, 20 hanggang 21, 2022 sa transport o paghahatid ng 4 na bags ng mga pera sa 3 magkahiwalay na lugar sa utos na umano ni Vice President Sara Duterte. Yan ang gusto nyo maging presidente? How much more pag nakaupo sa Malacanang yan, baka talo si Hitler, 'di ba? Sa isa sa mga litratong natanggap ng Pilipinas Today mula sa pamilya Madriaga na ay kuha na nakabukas na likuran bahagi ng sasakyan kung saan makikitang pabalagbag na itinambak ang 2 itim na bag, isang camouflage print backpack at isang pulang paper bag. Goes. Grabe, no? Parang ano lang, ano? Parang easy lang sa kanila yung ganyang hindi magandang gawain. Pera ng taong bayan yan, guys. Sa totoo lang. Nakakalungkot. Sa bagay, may kasabihan, walang usok na hindi sisingaw. Ayan. Ika nga, walang usok na hindi uusok. Talaga naman. Sa harap ng magulo, ang pagkakatambak ng mga bags ay maayos na nakakasalansan ang nakabundle na mga 1,000 bills kasama ang 2 hilera ng pinagpatong-patong at nakabundle rin na 500 bills. Pagkakatambak, ibig sabihin, nakasalansan, parang nakasiksik baga, no? Base sa impormasyon na nakalap ng Pilipinas Today, sinadyang alisin sa bag ang mga bundle na pera at isinalansan sa likod ng sasakyan ni Madriaga para umano'y mas mabilis ang maiabot ang mga iyon sa mga membro ng Inday Sara is my president sa isip yun, no? Pilipinas na noon ay nagtulong-tulong sa operasyon para sa paghahanda sa dapat sanay ay 2022 presidential candidacy ni BP Sara. Alam niyo mga kababayan, talagang ang Diyos hindi natutulog. Alam kasi ng Panginoon kung sino po ang nararapat na iluklok sa Malacanang. 'Di ba? So, God's will talaga ang pagkapanalo ni Pangulong Marcos Jr. Kahit sabihin mo kung gaano kakalakas na gusto mo tatakbo sa pagka-presidente, kung ayaw po ng tadhana o ayaw ng Panginoon, wala kang magagawa. Kaya si PBBM ang nilagay. Alam nyo guys, no, maraming purpose kung bakit si PBBM ang nilagay bilang Pangulo ng Pilipinas. Itinalaga ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagboto ng taong bayan. Maraming kadahilan. Siyempre, una-una, siguro, maaring siya talagang nauukol para lang ma-expose ang talamak na pagdanakaw sa kaban ng bayan. Ganun pa man, galit ang mga kumbaga naapektuhan. Sabi nga ni Digong, weak si PBBM. Sabi ni Sara, walang nagawa ang Marcos admin. Naks naman. Pero ang totoong berdugo, mga kababayan, walang iba kundi si President Ferdinand Marcos Jr. Why? Nakulong yung sinasabi nilang berdugo. Ayun naman talaga, hindi naman berdugo yun.
Matatakutin yun guys, hanggang salita lang. Pero hindi kayang gawin ang dapat na ipapatubad para lang sa ikabuti ng taong bayan. Like for example, ginawa ni Pangulong Marcos Jr. pag-expose ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan, flood control pa more, lahat. Tapos pagsasara sa mga pugo na yan, kung ano-ano pa. 'Di ba guys? Yan ang totoong berdugo. Tuloy, kahapon Abril 19, isa na publiko ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, membro ng House Committee on Justice, ang listahan mula sa Land Transportation Office, LTO, ng mga sasakyang dati at kasalukuyang pagmamayari ni Madriaga, kabilang FJ Cruiser. Ay, nako. Ang maganda dito mga kababayan, mayroon sinabi si Mr. Madriaga na kilala niya yung mga ibang hitman ni Digong. Nako, malalaman po natin sino kaya yan. Well, of course, mga kababayan, isa na po doon siguro, I don't know kung kasama doon si Mr. Matubato at saka si Mr. Las Cañas. Mga hitman yan eh. Sa supplemental affidavit na isinumiti ni Madriaga sa Committee ni Ridon nitong Abril 14, sinabi niya ang ginamit niya kasama ang tatlong iba pang lalaki. Ang FAG Cruiser napunta sa tanggapan ng Department of Education, which is ang DepEd, sa Pasig City noong December 2022. December 20, 2022, matapos siyang utusan umano ni BP Sara na mag-coordinate sa security guard detail nitong si Colonel Dennis Nolasco dahil meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna na nag-night strip at sa Ombudsman. OMGOS. Nabasa niya po yan kung napanood nyo ang hearing ng House Committee itong mga nakarang araw. Hindi ko na in-upload yung iba. Ayon kay Madriaga, 2 sa 4 na bags ang isinakay umano sa kanyang FJ Cruiser, habang ang 2 pa ay sa isang Toyota Grandia na naghatid umano ng mga iyon. Ang isa ay sa San Pablo City, Laguna, at ang isa ay sa Tomas Morato, Quezon City. Sino kaya yan ang pinagbibigyan? Sino mga tao na yan? Malalaman natin sa takdang panahon. Wala naman yata sa binanggit guys, 'di ba? Sa affidavit niya kung sinong pinagbigyan niya. Kinabukasan, kwento ni Madriaga, ginamit muli ng kanyang grupo ang FJ Cruiser at mula roon ay nilipat ang 2 bags ng pera sa Red Mazda sedan para i-deliver naman sa parking lot ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ang bilis, no? Grabe. Ganyan-ganyan na lang ang pera ng taong bayan. Matindi to guys. Samantalang ang dami mga Pilipino na naghihirap, kawawa sila. Tapos yung mga ibang tao para lang parang lang nagkubra ng sweldo. OMGOS. Hindi naman malinaw kung ang litrato kuha sa likuran bahagi ng sasakyan ay bahagi ng aktibidad ni Madriaga noong December 20 hanggang 21, 2022. OMGOS. Ay, nako. Ayan na, learn and listen tayo. Dapat pumili sa tamang kandidato pagdating ng panahon. Ayan pala. Grabe, ang daming pera guys, ha. Sa totoo lang talagang believe din sa kanya yung mga yung ibang political content creator. May talaga, mayroong credible talaga. Lahat ng mga nabanggit niya guys, sa totoo lang, very smooth at detalyado, sabi nga. Resibo alert, hatid pera, gamit sasakyan ni Madriaga, ipinasilip kasunod ng pagkumpirma ng rehistrado sa LTO. Ang masasakyan binanggit ni Ramel Madriaga sa kanyang affidavit. Nakakuha ang Pilipinas Today ng mga litrato ng kanyang asul na FJ Cruiser, kabilang isa sa kung saan makikitang nakasalansan sa likod ang sasakyan ang mga nakabandel na pera na umano'y ihinahanda para pamahagi sa membro ng ISIP Pilipinas. Agay! Tingnan yung mga DDS na nag-comment. Di ba? Kung hindi naman kayo pipilito, kaya nyo Manila. Di ako naniniwala sa kasinungali na Madriaga. Siyempre, DDS ito. Di ba? Kahit sabihin nyo guys, tama ang sinasabi ni Madriaga, mali pa rin sa mga utak ng DDS. Obvious ba? Planted and scripted. Daughter of the real cracks. Kulong na yan. Correct. Unti-unti nagkakaroon ng bigat ang kanyang mga salaysay, pero kinakailangan pa rin ang direktang makapagdawit ng Vice President upang matunayan ang kanyang testimonya o kahit corroborative na magpatunay ng kanyang mga sinasabi.
Kayang-kaya niya panindigan yan. At may pinag-aralan yan, guys. Lahat ng kilos ng lahat ng kilos ng mga boss niya, alam na alam niya. Kaya nga kung magsalita siya, dire-diretso eh. Walang, hindi anga-anga. Kaya ako, sa nakikita ko lang, nako, hintayin na lang natin ang resulta. Good luck na lang. Kaya, ipag-pray natin lahat. Si Mr. Madriaga na magtagumpay siya. Dahil siya lang talaga ang isa sa mga susi para makonvict itong tao. Mabigat yung mga aligasyon laban kay Sara, guys. Mas nagsasabi to ng totoo kaysa sa iting kalalakihang nag-iimbento ng kwento. Yun! Correct! Diba, mga kababayan? Yung mga katulad ni Gutesa, ay wala yun. Walang kakwenta-kwentang witness. Ito talaga, organic na organic. Baka yan ang ransom money. Hindi natin alam. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Nako. Yan na nga ang sinasabi natin. Ito, mas malinaw itong pera dito. Tingnan nyo to. Ayan. Wow. Daming pera. Galing, no? Wow. Alam nyo naman, mga DDS, kahit tama, ginagawang mali. Yan. Yan. Diba? Wow. Sana all maraming pera. So, yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and babush. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye.